Hello po sa lahat po ng mga nagmamahal kay Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay kat din. Abay spotted at nagpakilig no dito po sa nasabing project na ito. So pag-uusapan natin 'yan kung paano rin hiningaan ng marami ang ginawa ni Miss Catherine Bernardo sa isa sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na pag-usapan natin dahil pinag-uusapan po ngayon sa social media kung saan naispatan ang isang Catherine Bernardo no, na nagpunta dito at talagang personal niya pang ginawa to. Pwede niya namang iutos to pero talagang personal niyang ginawa para sa isa sa pinaka masasabi nating mahalagang tao na rin para sa kanya. Dahil sabi po ng title ng Abante Tonight, tunay na tabloidista. Ito po ay sinulat po niya ng September 10, 2025. So, naspatan kasi si Miss Catherine Bernardo sa isang mall, no? Na kasama po ang isang lalaki. Sino kaya ito? So, ito pag-usapan natin. Sabi dyan, humahamig ngayon ang ng positive vibes ang aktres na si Catherine Bernardo matapos ang isang stolen video niya kasama ang kanyang driver na si Kuya Mar. Nasa loob ng isang optical at eyewear store si Catherine at ang nasabing driver. Base sa galaw ni Catherine, may intention si Catherine na bilhan ng eyeglasses ang kanyang driver. Mapapanood na may sinusukat na salamin si Kuya Mar at mataman namang tinitignan ito ng aktres kung bagay ba ito sa kanyang driver. Sabi nga ng uploader na si Wellnor na 3092 sa video na pinost niya sa kanyang ex account, yung pati si Kuya Mar na driver niya, pinasusukatan niya din ng eyeglasses. Family na talaga yung turing niya kay Kuya Mar. Sana all na lang talaga. Posibleng ang kukuning salamin ni Catherine ay galing sa kanyang ini-endorsong eyewear optical store. Co-endorser rin niya ang kanyang ina na si Mami Min dito. Hindi lang ito ang pagpapakataong mapagbigay si Catherine sa kanyang mga household staff dahil ayon sa comment ng nasabing fanay, nakita nilang nakasuot ng isang branded rubber shoes ang driver nung hinatid nito ang amo sa airport. Ibig sabihin, may pasalubong rin si Catherine sa kanyang mga staff sa bahay from abroad. Hindi naman raw katakataka na maging generous si Kat sa driver dahil matagal na raw ito sa kanila, sabi pa ng comment. Ayan, and it was posted by Mr. Ray Pomaloy, ano. Alam niyo po yung mga ganitong pagkakataon, yung mga ganitong balita, talagang masarap sa puso yan. Pero alam niyo po, ang maganda kay Miss Catherine, hindi po niya yan piniflex eh. Ayaw niya nga, as much as possible, ayaw niya talaga na parang may ipapakita sa tao na siya po ay generous, diba? Yun nga pong pinag-aral ni Miss Catherine na dati niyang katrabaho sa Going Bulilit. Hindi po alam ng marami yun. Pero ang nag-booking lang nun, yung mismong taong pinag-aral niya ngayon na director na rin po ngayon. Biruin po ninyo, hindi natin alam na may mga pinag-aaral si Catherine na hindi niya kailangan i-flex, hindi niya kailangan ipaalam sa publiko, 'di ba? Ang ginagawa niya, tumutulong siya ng palihim. No, ganun po siya. Kaya naman hindi na rin tayo magtataka kung gano'n siya ka-generous dun sa kanyang mga kasamaan sa bahay. Kasi nga 'di ba, parang grabe po naman yung kanyang yung mga sacrifices na ginawa sa kanya nito at the same time sobrang appreciated. Meron na po ba kayo nabalitaan na si Catherine Bernardo ay iniwanan ng kanyang mga glam team, iniwanan ng kanyang makeup artist, yung mga taong lagi niyang kasama sa mga trabaho niya, di ba wala? So yun yung isa sa mga hangaan natin kay Miss Catherine Bernardo. So dahil dyan, saludo kami sa iyo Miss Catherine Bernardo ha, grabe ka talaga. At eto na pag-usapan natin dahil pinag-uusapan ito online. Biruin po ninyo, nakita lang na nandoon po no itong si Catherine at si Alden Richards sa isang video. Aba, nag-trending agad. Ito po ay posted ng Abante Tonight September 10, 2025. Abante Villario Group, ang daming kinikilig sa biglaang pagsulpot ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa inilunsad ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB na infomercial ng bagong Pilipino, Tara Na Nood Tayo.
na isang pambansang kampanya ng pamahalaan. Layo nitong hikayatin ang mga Pilipino na suportahan ang mga lokal na pelikula at programang pang-telebisyon. Binigyan diin ni na box office stars Catherine at Alden ang pagiging totoo at pagiging eksklusibo ng ating industriya. Ito ang industriyang maituturing nating totoo at sariling atin. Sabi ni Catherine, ang tunay na bida ng ating mga pelikula at telebisyon ay ikaw at ako, tayong mga Pilipino, dagdag pa ni Alden. Hindi rin nagpatalbog sa pagpapakilig ang mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo na nagbigay rin ng mensahe na ang telebisyon at pelikula ay nagsisilbing ikalawang tahanan ng pamilyang Pilipino. Samantalang sina Piolo Pascual, Coco Martin at Vic Soto bilang mga aktor, producer ay umaasa sa mas masiglang industriya para sa susunod na henerasyon. Bongga! Yun. So, nakita po kasi sila dun po sa parang campaign videos na ginawa po ng MTRCB para po i-promote ang mga pelikulang Pilipino. Kasi inline po to and in preparation para sa darating na MTRCB yung para this coming December, no? Kasi 'di ba syempre alam natin tuwing December talaga nagre-release ng napakaraming movie. Yan talaga yung time ng mga director na gumagawa po sila ng mga pelikula para po ipanlaban, 'di ba? So, yun po yung isa sa mga isa sa mga purpose niyan in preparation. Pero yun na nga, no? Sa kakapiranggot na appearance ni Catherine at ni Alden Richards sa nasabing video ay pinag-usapan po siya ng todo. Ibiruin po ninyo ha, kakapiranggot lang po yung kanilang appearance doon. Pero nung nakita sila na nasa iisang video, grabe na po yung impact na dinala nito sa lahat ng mga fans po nila. How much more kung bibigyan po sila ng chance ng ABS-CBN at ng GMA na magkaroon po ng panibago nilang project together, 'di ba? So, ang laki-laki po ng naging epekto noon para sa lahat ng mga Katden fans. Ang dami pong Katden fans na nag-aantay pero yun nga, dahil po dun sa video na yan, parang nagkaroon tuloy ng comparison kasi parang 'di ba po, parang pinopromote po nila yung movie ni Catherine tsaka ni James Reid, tas ang daming mga negative thoughts, ang daming mga negative comments, pero meron din naman mga positive comments doon. So, parang nagkakaroon ng comparison, 'di ba? Parang sinasabi ng ilang mga Katden fans na parang dapat daw mas binigyang diin pa ang Katden kesa po doon sa panibagong serye na gagawin ni Catherine kay Mr. James Reid. But anyways, of course, business is a business. Syempre nga naman, 'di ba? Kung ang ABS-CBN ay gagawa ng isang premyadong serye, tapos iko-collab nila si Mr. Alden Richards, yung hatian po kasi doon yung pinaka-komisyon, yung kikitain ng nasabing serye na yon, syempre mahahati yun. Dahil kasama po nila yung co-producers, co-actors, lahat. Kumbaga hati talaga as in, 'di ba? Hindi man natin alam yung percentage, pero alam natin na isa yan sa mga big factor. At the same time is parang maganda na rin kasi nasasabik tayo para sa appearance ng Katden soon. Kaya naman, stay panatag lang, 'di ba? Hindi man sila magkatuluyan in real life, but I think is matutupad pa rin naman yung pangarap ng mga Katden na magkasama silang muli sa isang proyekto. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!